beloved Boss Mike Cervera. Diksyon ng ating mga Pakinggan nyo pong maigi tong sasabihin ni Roque. Ano po? Pakinggan nyo po ha. Pasok. hinabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na Kita nyo, pinapakinggan po to yung klaseng taong ganito. Pinapakinggan pa ho ng mga nandoon ng mga OFW. Oo, wala tayong magagawa. Talagang ganun eh. Pero tignan nyo yung itsura ni Roque, no? Ang laki na ho ng pinayat. Ano po? Oh, ang laki na ho ng pinayat ni Roque. Oo. Tuloy. rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon Ayan na. para mapaalis sa Pilipinas? Ayan, mga kababayan, kita nyo? Kikidnapin na raw! Ha, kikidnapin daw din! Oo, si Pangulong Bongbong Marcos! Ay, grabe. Sabi ko sa inyo, desperado na sila eh. Biruin nyo, pati pag-kidnap, mga kababayan, naiisip na nila. Eh kung hindi ba naman desperado sila, hindi ho nila masasambit at masasabi at maiisip pa na magpa-kidnap kung sakasakali. Di ba ba? Pakinggan ninyo mga kababayan, pakinggan ninyo. Hopeless na po itong mga ito. Pagdating ng panahon para mapaalis tawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon? Nako! Mga kababayan, ha? Ano kaya kung kidnapin din daw? Oo. Pagdating ng panahon, kikidnapin nyo sino? Si Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos! Nako, mag-ingat ka na, oh. Kita mo to. Kita mo si Roque, galit na galit sa'yo. Talagang naiisip na ipakidnap ka neto. Oh, nako, mga kababayan. Kita niyo po? Naiisip na ho nila na ipakidnap ang Pangulo. Kidnapin din si AR. Baka nga nakidnap niya na eh. Oh. Kita niyo? Kung ano-ano na lang ho naiisip niya, mga kababayan. Di ba ba? Desperado na. Ano po masasabi nyo dito sa mga naiisip-isip na nila? Sa sobrang, yan. Alam nyo kasi, mga kababayan, naniniwala po ako eh. Na kapag ka ikaw ay gumawa ng masama talaga, meron po talagang karma yan. At meron pong pananagutan yan. Hindi man ngayon na tinatamasa mo, yung ginagawa mong kasamaan at nakikinabang ka dyan, darating at darating at darating ang panahon. Babalik at babalik sa'yo yan. Tama po ba, mga kababayan? Di ba? Lahat po ng ginawa nating masama, lahat po yan, may balik yan. At kung may ginawa naman po tayo na mabuti, lahat po ng ginawa nating mabuti na yan, may ganting pala rin po yan. Ano po, mga kababayan? Pansinin po ninyo sa mga mabubuting tao. Pansinin po ninyo sa mga sarili ninyo. Napansin nyo po ba na minsang feeling ninyo, kayo'y hirap na, ngunit kayo'y mabuting tao? Bakit nararanasan nyo yung sitwasyon na inyong nararanasan? Di po ba? Magugulat ho kayo. Ang Panginoon magpapadala ng anghel sa katauhan ng ibang tao o ibang bagay at susolusyon sa mga problema ninyo. Hindi nyo po ba napapansin na minsan kinakapos tayo? Pero bakit po kayo? Live to Andres C. Live tayo. Pero mapansin ninyo, yung kakapusan, bakit nairaraos natin? Bakit ho? Kasi magaling si bro. Alam niya yung kanyang mga gagawin para sa'yo. Huwag lang ho kayong maiinip at huwag ho kayong kakapit sa masama. Sapagkat po, mga kababayan, naniniwala po ako sa mga nangyayari sa ating buhay, karamihan po ay pagsubok sa atin kung hanggang saan yung katapatan natin sa Panginoon. Ganun po yun. Di po ba? Kaya ho, kadalasan, mga kababayan,
sa ating iniikutan, yun lang din dun kukuha, susubok ang Panginoon. Tulad ni Roque, sa kanyang iniikutan, marami diyan pera. Kaya sa pera siya, sinubukan. Anong ginawa ni Roque? Abay, natukso sa naparaming pera. At anong ginawa? Dahil sa marami na hong pera, kung ano na naiisip niya. Ano naisip niya? Boylet dito, boylet doon, boylet dyan. Ganun po kasi. Pansinin niyo po sa inyong mga kamag-anak o sa inyong mga kaibigan. Marami pong mga nagkapera, pero bakit karamihan sa kanila napunta sa masama? Bakit ho, mga kababayan? Kukuha niyo po ba yung aking ibig sabihin, mga kababayan? Bakit ho maraming mga nagkapera, pero mga kababayan, dumami ang pera, pero nag-iba mga ugali nila? Di ba? Maraming ganon. Kung dati, mga kababayan, yung kaibigan nyo na walang pera, ngayon, di na kayo pansin yan. At kung dati na hindi kayo pinapansin ng mga taong hindi nakakakilala sa inyo, ultimo kamag-anak ninyo, nung nagkapera kayo, kilalang kilala na kayo. Tama, mga kababayan? Tama, no? Ganun ho yan. So, ang pinaka-the best po, mga kababayan, anuman pong suliranin, anuman pong pagsubok sa atin ni bro, huwag kayong mabahala. Ituloy pa rin ang paggawa ng mabuti para sa kapwa. Ituloy pa rin ang pananampalataya at manalig sa Kanya, sapagkat siya mismo ang gagawa ng mga paraan para lahat ng mga suliranin at problema ay maaalpasan. Ano po, mga kababayan? So, mga kababayan, hanggang dito na lang at magkita-kita po tayo sa susunod. At sana po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, mga kababayan, isang like naman po dyan. At sa mga hindi pa po subscribe, huwag nyo na pong ipagkakait yan. Maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.